guys, welcome to our vlog. My name is Khaled Demali I'm Jared Sakyate. and we are here in the Rizal Park. Hello, nandito tayo ngayon sa Highest flagpole in the Philippines. and makikita natin dito yung the first Congress of the Republic of the Philippines. Also, makikita rin natin dito yung the state and the House of the Representatives. Ngayon, nandito dito tayo sa Hotel Del Tropical Monument. Ito natin statue sa Sergal. Yung mga Sergal. Sergal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Natalan, birthday ko noong September 28 noong 1901. Nandito naman tayo sa execution grounds na tatlong pare na sina Jose Ibugos, Mariano C. Gomez at si Tito at Zamora. Binitay sila sa kadahilan ng kanilang aktivismo laban sa mga Espanyol. At sa susunod naman ay pupunta tayo sa execution grounds dito sa Andito naman tayo sa Rizal Execution Site. Makikita dito kung saan ang lugar ng pagkamatay ni Jose Rizal. Dito, sinasabing makikita ang lugar kung saan siya dinugis o tinatay ng 8 Pilipino na kampo natin. Yun lang. Habang nililibot natin ang sinasabing Luneta Park, makikita natin sa loob nito ang sinasabing bagong landmark sa loob nito, ang Chinatown. At narito tayo sa harap ng nasabing establishment. At Nandito tayo sa loob ng Luneta Park, saan matatagpuan ang statwa ni Confucius. Si Confucius ay sinasabing world's greatest teacher. Siya rin ang nagtayo ng Confucianism na filosofiyang nagsasabing importansya ng pagkakaroon ng good morals. At sa susunod naman, bibisitahin natin ang statwa nila palagi. narito naman tayo kung makita ang istasyon ni Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ang nasabing namuno or nagpasimula ng Battle of Mactan kung saan kinalaban si Magellan. Dito nagtatapos ang aming paglalakbay sa Luneta Park. Sa susunod naman ay ang Port Santiago. Hello! So, nandito po tayo ngayon sa ating bagong destinasyon, ang Port Santiago. Andito tayo sa Plaza Moriones sa Port Santiago, pinangalan kay Governor General Domingo Moriones. Isa itong open roads para sa military ceremony, training o kaya sa ceremonies. Andito naman tayo sa ruins of the Almacenes Reales. So, ang ruins of the Almacenes Reales ay nagbigay na o nag-provide bilang isang royal warehouse. Ang royal warehouse ay nagbibigay ng lugar kung saan nagtatago or naglalambak tayo ng iba't ibang militaring gamit or goods para sa mga militar na mga tao para sa kanilang mga gamit araw-araw. Sa likuran ko ang main entrance ng Port Santiago. Sinasabi rin dito ang main history ng lugar natin. So sinasabi nito ito ni Miguel Lopez de Legazpi, former wooden fort ni Raas Solaimán noong 1571. Nasunog ito sa siege of Chinese pirate Lin Bang noong 1574. Kinayong ito gamit ang material galing sa bulkan noong 1590 to 1590. So, yung apat na bansa na sumuko dito, Spain, noong 1571 to 1898, Great Britain noong 1762 to 1764 during the Seven Years War. Yung United States naman to 1898 to 1946, and the Empire of Japan to
through the Second World War. Nandito tayo ngayon sa loob ng Fort Santiago. Sinasabi maraming history ng mga bakas o mga bakas ng kwento ng mga militar. Narito tayo ngayon sa gitna o sa central. Ito ang sinasabi na Plaza de Armas. Ang Plaza de Armas sa Fort Santiago ay nagsisilbing open space para sa mga militar, the drills, marches, and arms. Ang Monument of Rizal National Hero Martyr erected on this site in 1953. Welcome. Ngayon, nandito naman tayo sa Raja Sulaiman Theater. Ang Raja Sulaiman Theater ay constructed as a military barracks and as a cuarto escuela, a school for property of officers in 18th century. Site of the chapel there were Rizal, Hero Martyr, spent his final evening prior his execution on December 30, 1896. The Raja Sulaiman Theater is destroyed during the Second World War. Ruins converted to an outdoor theater known as the Raja Sulaiman Theater 1967. Ngayon papasukin natin siya at titingnan natin kung anong meron sa kasaysayan na ito. The White Cross. Sinasabi dito na mga ng tao ang natagpuan sa ilalim ng marble na cross na ito. So ngayon papasok kami ngayon sa dungeons. Ang masasabi lang namin ay ang dungeon dito sa Fort Santiago. Puno ng kasaysayan. Tsaka malalaman natin or na-experience natin kung gaano ba kahirap paano ba sila namuhay nung panahon nung may mga gera or may pananakot dito sa Fort Santiago. Ano nga ba ang mga reflection namin? Sa akin, marami akong natutunan historically sa mga binisita naming mga lugar. Sa akin naman, mas lalo kong na-realize or naisip na mahalaga pala ang pagkakaroon ng mga lugar kung saan makikita natin ang mga history ng bawat kwento or impluwensya ng bawat lugar sa Pilipinas. Hello, so ayun nga doon nagtatapos ang aming travel vlog. Mula sa Luneta Park hanggang Fort Santiago. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.